Binigyan na nga sana mga idol ng Dallas Mavericks ang Phoenix Suns ng napakalaking oportunidad na makahabol sa top 10 sa West at makapasok sa play-in tournament. Ngunit sa kasamaang palad mukhang wala nga pumbalak ang Suns na kunin ito matapos magsunod-sunod ang kanilang talo laban sa Memphis Grizzlies at Houston Rockets. Kung naipanalo lang naman nga nila ang mga ito, marahil nakatungtong na sana sila ngayon sa pang-10 pwesto. Kaya literal sinayang nila ang ganitong klaseng pagkakataon, pero hindi pa rin naman huli ang lahat para sa Suns na makahabol, lalo pa 2.5 games lamang ang kalamangan sa kanila ng Dallas Mavericks. Magkakaroon rin naman sila ng 6 na home games sa susunod na 7 laro, kaya pwede nga nila itong samantalahin upang makakuha ng panalo at malampasan ang Dallas Mavericks. Pero hindi rin naman ito magiging madali dahil puro desperadong contender ang kanilang makakatapat, kaya kailangan nga nilang magseryoso para mapatunayan ng team na deserve nilang makapasok at maging parte ng play-in teams. Samantala, dito naman, kahit man bumalik sa lineup ng Los Angeles Lakers si Dorian Finney-Smith kanina, nananatiling undermanned sa dami ng mga key player na hindi naglaro sa kanilang game sa Milwaukee Bucks. Kaya bago pa magsimula, dehado agad sila, lalo pat wala silang masyadong pantapat sa laki at physicality ng lineup. Pero sa kabila niya, nagawa pa rin naman kahit papano ng Lakers na makasabay sa umpisa sa Milwaukee, salamat sa pagiging agresibo ni Luka Doncic sa scoring. Nag-step up rin naman sana dito si Austin Reeves sa second half, ngunit hindi para naman nila kinaya ang opensa at pisikalidad ni Giannis Antetokounmpo na nagresulta bakit natambakan sila sa third quarter at fourth quarter. Ito rin naman ang resulta ng walang LeBron, walang Jackson Hayes at walang Rui Hachimura. Pero good news rin naman dahil ayon sa report, upgraded na nga day to day si LeBron James at malaki ang posibilidad na bumalik ito next week para matulungan si Luka Doncic sa playmaking at opensa sa kanilang second back-to-back games. Sa kabilang banda, sa pagkawala nga ng best player ng New York Knicks na si Jalen Brunson dahil sa injury, nagagawa pa rin naman ng team na makakuha ng panalo. In fact, nagkaroon nga ito ng record na 2-2 sa kanilang last game simula nang mawala si Bronson, at isa sa mga dahilan ng kanilang pagkapanalo ay si Mikal Bridges na siyang literal nagpapanalo sa Knicks sa kanilang game laban sa Portland Trail Blazers gamit ang kanyang game-winning buzzer beater 3-pointer na siyang nagpaangat sa record na 42 wins, 34 losses bilang top 3 sa Eastern Conference. Pero kahit maganda ang sitwasyon ng team, hindi para naman nila naiiwasan na magkaroon ng problema sa coaches. Sa katunayan, mismong si Mikal Bridges na ang personal na nagreklamo kay Coach Tom Thibodeau na kailangan nga pumbabaan ng playing time niya ang kanyang mga kapwa starter at mas bigyan ng sapat na minuto ang mga bench player. Masyado nga pong nasosobrahan ang paglalaro bawat game na merong negatibong epekto sa kanilang katawan. Well, kahit man si Mikal Bridges na itinuturing na Iron Man ng liga dahil sa hawak nitong record na most consecutive game played, napapareklamo pa rin naman kay Coach Tom Thibodeau.